Kamusta, water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pwede rin magkapalit kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Pasensya na kayo guys kung hindi ako masyadong nakakapag-upload kasi mag-high school na yung anak ko kaya maraming inaasikaso. Ang unang message, gusto ko sana mag-reach out pero sa mga nagawa ko, mukhang ilan sa inyo nakarelasyon mo na to, kumbaga meron na kayong pamilya. Kaya lang tingin niya, too late na yung aksyon na gagawin niya. Ako ang piliin mo. Kapag ka nasa magulong sitwasyon, ito yung gusto mong sabihin sa person mo. Pero kapag hindi, gusto mo legal lahat. You're the pain that I won't give up. Kasi nga sa second card mo, ako ang piliin mo. At saka ang ilan sa inyo, meron na kayong pamilya na nabuo ng person mo. Ang fourth card, ayaw na ng isip ko pero gusto pa ng puso. Maybe ang ilan sa inyo, fresh pa sa'yo yung mga sitwasyon kaya hindi ka basta-basta agad bumibitaw. Ang last card ay malaya ka na. Ang ilan sa inyo, walang pagbabagong nangyari sa person mo kahit na pinipilit mong maayos yung connection nyo. At yung last card ang naging batayan mo para mag-let go. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Mag-isip ka ng tanong na masasagot ng yes or no. Alamin natin yung sagot mamaya. Ang unang card mo ay Dream of Abundance. Ang ibig sabihin nito na habang natutulog ka, binibigyan ka ng mensahe ng angel mo, ng guide mo para masolusyonan o magkaroon ng kasagutan yung problems mo sa buhay. At saka paalala na rin yung card na huwag mong i-pressure yung sarili mo sa bawat sitwasyon. Itong God is your source ay pinapaalala sa iyo na hindi nauubos ang plano ni God para sa iyo. Ipinapaalala din na magtiwala sa magbubukas na bagong kapalaran para sa iyo. Quiet retreat. Ang ibig sabihin nito para magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Mas mag-focus ka sa sarili mong naiisip at saka nararamdaman. Mas makakaigi kasi na nagkakaroon ka ng time para sa sarili mo. Para alam mo kung ano yung mga desisyon na gagawin mo. Kung hindi ka nakaresonate sa mga unang cards, dito naman sa tarot cards alamin natin. At saka ulitin ko lang na isipin mo na kung ano yung tanong na gusto mong masagot ng yes or no. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Mamaya pa natin gagawin yung yes or no.
Aalamin muna natin kung ano yung revelasyon na dapat mong malaman sa career, sa financial at saka sa health. The Empress, Knight of Cups, Page of Wands. Sa mga cards na ito, ano man ang gender mo at ano man ang edad mo, ikaw yung sayang. Kasi kung sa physical lang, gwapo ka or maganda ka, at saka seryoso ka rin sa buhay mo. Ano man ang estado ng koneksyon o relasyon mo, mas wini-welcome mo sa buhay mo yung mga positive at saka fresh start. At saka hindi ka rin nagdududa sa mga desisyon mo. Kapag gusto mo ito na yon. Tinutuloy mo yung mga plano mo. Ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng abundance at saka personal development sa career. Ang ilan sa inyo sa career man ito or business, open ka para sa advice o kay opinion para sa self-improvement. At saka meron ka ring charm sa career mo or negosyo na magaling kang makisama at saka makipag-usap sa kapwa. Ang warning ay huwag padala sa mga negatibong naririnig mo. Sa mga single or nasa relationship, huwag kang matakot sa kung ano yung gusto mong i-open patungkol sa love at saka sa nararamdaman mo. At saka para sa mga single, merong person na na-love at first sight sa iyo. Kaya lang, merong person, maybe anak mo ito or kapamilya, na tutol na magkaroon ka ng karelasyon. Itong Queen of Pentacles, nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Kaya kung single ka man or nasa relationship, kung hindi ka ready, kailangan mong mag-ingat. At saka, ang ilan sa inyo, maganda yung kita mo. At ito yung pinapriority ng ilan sa inyo. Nakadalawang cards ka na stable ang pamumuhay mo. At saka, ano man ang gender mo, ikaw yung nagpo-provide sa pamilya. Ano man ang estado ng relasyon mo, ang advice ng mga cards ay kailangan mas gamitin mo yung isip mo. At saka nakadalawang cards ka rin na meron talagang person na nakuha mo yung interest niya. Itong manas ay warning na rune na ang ibig sabihin, meron kang gagawing desisyon na magdadala lang sa iyo ng problema. Para hindi ito mangyari, alamin mo din yung opinion ng iba or suriin yung sitwasyon. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo gustong bumalik ng past person mo sa iyo. Pero hayaan mo muna siyang magsisi. Naging malaki kasi ang impact mo sa buhay niya at ang ilan sa inyo bibigyan mo ng second chance ang past person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung karelasyon mo ngayon, siya yung mas magbibigay sa iyo ng pang forever na love. At kung ang ilan naman sa inyo, meron kang personal problem, yung person mo ang bukod tanging makakatulong sa iyo at saka makakaunawa sa pag-uugali na meron ka. King of Wands, the Lovers at Seven of Swords. Ang ilan sa inyo maganda yung takbo ng karir mo, kaya nagiging maganda rin yung takbo ng financial. Nakadalawang cards ka na para sa person na tutol. May panlilin lang sa sitwasyon na ito.
Pwedeng ikaw na hindi mo sinasabi lahat sa pamilya mo kung ano yung nangyayari sa iyo. Or kung ano yung nangyayari sa relasyon. Sa career, ang advice ng mga cards, maganda yung career mo. Pero pagdating sa financial, kailangan alam mo kung ano yung tamang pagkakagastusan para may magandang dulot. At saka, ang ilan sa inyo sa financial, hindi lahat nasasabi ng person mo kung ano ba yung kinita, ano ba yung ginastos. Ang ilan sa inyo sa investment, kung gusto mong simulan ito, kailangan hindi lang maganda sa pandinig. Dapat meron ding kabuluhan o kaya value. Para makaiwas at hindi masayang yung effort mo at saka financial sa mga mapanlinlang na tao. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong person na gustong-gusto na makarelasyon ka. Pero ang advice ng mga cards, kung hindi ka ready para sa love life, huwag mong dayain yung sarili mo. At syempre, kung ikaw yung nagkakagusto sa potential person, iparamdam mo dun sa person na dapat ka or pwede kang pagkatiwalaan. Itong judgment ay nakatatlong cards ka na mas open ka para sa healing, transformation, at saka ayaw mo nang balikan pa kung ano yung mga nakaraan. Ang gusto mo ay yung mag-move forward. Nakadalawang cards ka na para sa moving on. At saka ang ilan sa inyo ay seryoso ka sa mga decisions mo, lalo na pagdating sa hustisya. Ang ilan kasi sa inyo, akala mo yung ipinapakita sa inyo ng person mo ay totoo. Yung koneksyon o relasyon, pero hindi pala. Itong Rido na rune ay tinuturuan ka na gamitin mo yung isip mo or kakayahan sa mas epektibo na pamamaraan. At saka ang ilan sa inyo, pangatlo na ito na word na meron kayong legal issues na kinakaharap sa ngayon. Ang pinapakita ng card, ang gusto mong connection sa person mo ay yung responsibilidad. At saka nakatatlong cards ka na single parent ka. Mag-isa mong tinataguyod yung problema sa pamilya. Ang ilan sa inyo hindi mo alam kung hiwalay na ba talaga kayo ng person mo, pero nagpapatuloy ka sa buhay. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung naging takbo ng relasyon niya ng person mo, pero may nakikita kang pagbabago sa kanya, kaya nagdududa ka. Nine of Swords, the Moon in reverse, at Four of Cups. Itong mga cards mo, habang tinitingnan ko, parang kwento na kung ano yung nangyari sa buhay mo. Kasi pinapakita sa mga cards, yung mga paghihirap mo, napagod ka, merong takot, at saka nagkaroon ng realization na parang hindi na akma sa'yo kung ano yung nangyayari sa'yo sa present. Pero ang advice ng mga cards, ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo, marami pa ring solusyon na para sa iyo, na matatapos mo itong problema na kinakaharap mo. Kapag nakapag-desisyon ka na, natapusin na kung ano man yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa iyo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo nagkakaroon ka ng problema sa pagkakaroon ng anak. Ito yung nagdadala sa iyo ng matinding kalungkutan. At ang advice ng cards, ano man yung takot mo, yung mga nararamdaman mo, sabihin mo sa taong mapagkakatiwalaan mo kasi makakatulong yun para mai-release mo yung stress. Or sobrang pag-iisip.
Naka-5 cards ka na lagi mong sinasabi sa cards na pagod ka na. Lahat talaga tayo nakakaramdam ng kapaguran, anuman ang sitwasyon nito. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. At hanggat maaari, huwag tumutok sa problema. Ito yung additional card na 3 of Cups. Na ang ibig sabihin, pagkatapos ng mahirap na sitwasyon na pagdaraanan mo o pinagdaanan, ay merong mga solusyon at isi-celebrate mo ito dahil na rin sa sobrang tuwa mo na nagiging maganda o pumapabor sa'yo ang kapalaran. At saka nasabi na kanina na kailangan ng teamwork sa karir mo o kaya sa negosyo para mas lalong magkakaroon ng improvement ang buhay mo. At saka alam mo naman yan kung ano yung mabuting advice at saka hindi. Sa ilan naman, magkakaroon ng solusyon ang problem sa pregnancy. Itong Kaunas naman ay naka-4 na cards ka na para sa healing at saka enlightenment sa mga nangyaring problema sa buhay mo. At saka napakagandang rune na yan kasi positive yan para sa health, sa karir mo, sa negosyo, o kaya sa love life. Magkakaroon ka rin ng spiritual connection or guidance sa universe or guide mo. Sa mga single, naka-3 cards ka na huwag basta magtiwala, kilalaning maigi yung potential person. At saka maging totoo sa feelings at saka kung anong gusto sa relasyon. 9999. Your dreams are about to come true. Kung noon na-ghost ka o kaya may mga shocking news na dumating sa iyo, hindi na yung mangyayari. 436. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life. Kung ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng anak sa iba, maging responsable. Ngayon naman guys, yes or no, pumili ka ng isa sa cards na ito. Isipin mong maigi o kaya i-post mo yung video na ito para alam mo kung ano ba yung tanong mo. Na ang sagot ay yes or no. Kukuha ko ng 3 cards para sa clarity kung bakit yes or no ang sagot. Maybe lahat yun yung sagot sa tanong mo or isa doon. Sa 3 cards na napili. Kung hindi nasagot yung tanong mo, maybe hindi talaga para sa iyo. Para sa mas nangangailangan. Kung itong unang card ang napili mo, ang sagot ay yes. Kung bakit yes, maybe itong 3 cards na ito yung kasagutan sa tanong mo or isa dito. Ibig sabihin nito, may tutulong sa iyo, kaya yes yung sagot. Ang second card naman ay take action. May mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kailangan naghihintay lang. Kailangan ng decision or pag-aksyon. Big happy changes. Kaya yes yung sagot. May mga mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Sa bagay nabanggit na rin sa tarot cards na merong transformation. Kung itong second card naman ang pinili mo, ang sagot ay no. Kung bakit no, alamin natin sa 3 cards. Perfect timing. Yun yung kailangan sa ngayon, kaya hindi nagkakaroon ng kasagutan yung mga tanong mo or improvement sa sitwasyon.
kailangan ng patience sa paghihintay sa pagdating ng tamang timing ng buhay mo. Connected talaga yung mga cards. Sana naka-resonate ka. Ito yung last. There's something better. Kaya pala pinaghihintay ka sa tamang timing kasi may mas maganda pa na para sa iyo or nakalaan.